Sir, I would like to know po kung ano pong mga counteractions po ang ginagawa ninyo upang malabanan po ang mga DDS and pro-China influencers and bloggers na nag-i-spread po ng mga misinformation and disinformation regarding po sa West Philippine Sea disputes. Sa totoo lang, napakabait ng ating Pangulo, no, ng administrasyon nito. Wala naman kayong mababalitaan ng mga vloggers na pro-China peddlers na kinasuhan, hinabol ng gobyerno, inimbestigahan, at kahit ano pang maling impormasyon ang ipinapakalat nila against the government. President Bongbong Marcos never really did anything na aggressive action against them. No? Ay napakabait naman taga ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Instead na pahuli niya o ipakulong niya ang mga nanira at gumagawa ng mga hindi magagandang pananalita ang mga DDS influencers and pro-China bloggers, bagkus ay inintindi niya ang mga karapatan nito to exercise their freedom of expression and freedom of speech, no? Kaya thumbs up talaga sa iyo, no? Pangulong Bongbong Marcos, sa kabaitan mo. So, yun yung unang sagot ko, sir. Kung laban sa kanila, inalaw lang natin ito. Again, sinasabi ko nga, we are a democratic country. Our president respects the freedom of speech and the freedom of the press. So, wala naman tayong ginawa against sa kanila. But, ang ginagawa natin to counter their misinformation and fake news, ay nakikipag-engage tayo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Tada namang ang ating bansa naman ay demokratikong bansa, no? At wala po rito sa ating kasalukuyang administrasyon na nagsusupil o sumusupil sa karapataang pantao at pamamahayag ng kanilang damdamin. Malaya po kayong maapagsasalita na wala naman pong magiging sagabal sa inyong sinasabi, bagkus ay maging responsable lang po tayo sa ating mga sinasabi. At kung maaari, wag po tayo magkalat ng mga fake news. Kasi yan ang nagiging problema po natin, ano, yung ang dami nagkakalat ng fake news. Unang-una na po dyan ang mga DDS pro-China bloggers. Sila po taga ang merong napalaking contribution sa pagkakalat ng mga fake news. One good example is the Philippine Information Agency. No? Ang Philippine Information Agency ay ang sangay ng gobyerno na mayroong mga regional offices sa buong bansa. No? So, through them, we can be able to engage itong mga grassroots radio broadcast station. Na sila ang makakapagbigay ng tamang informasyon para on those areas, no, na walang malakas na signal for TV broadcast or even internet signal, etong mga grassroots radio stations na to, makakapagsalita at makakapag-amplify ng messaging natin na to. Para sabihin na itong mga pro-China clothes na to, ay mga maling informasyon at hindi dapat paniwalaan ng sambayan ng Pilipinas. Ang ginawang hakbang nating pamahalaan upang i-counteract ang lahat ng mga kasinungalingan, ng mga fake news peddlers tungkol sa kung anong kasalukuyang nangyayari sa ating bansa, especially dyan sa West Philippine Sea. So, ang ating pamahalaan ay gumagamit ng mga grassroots na mga radio stations, maliit man ito pero ito ay legal, no, at mahusay na nagpapahayag ng mga balitang dapat nating malaman upang nang sa gayon ay maiwasan po natin ang paniwalaan ang mga fake news na ipinapakalat ng mga DDS bloggers. Ganyan po ang pamamahala ng ating pamahalaan upang maiwasan din po, no, ang sumupil o lumabag sa karapatang pantao dahil tayo ay mayroong demokrasya po, no, sa ating bansa. Kaya hindi tayo dapat matakot na ipahayag ang ating damdamin, bagkus tayo lang po ay maging responsable sa ating masasabihin, especially sa pagbabalita tungkol sa ating bansang Pilipinas. Kaya good job po sa ating pamahalaan at sa mga men in uniform na tumutugon, no? Tumutugon sa mga kaganapan sa ating bansang Pilipinas. Mabuhay po ang lahat.